ito na lang po, diretsahan tayo. Pag may nakita ho kayong pangalan ko sa DPWH o sa listahan ni Cabral na sinasabi ni Congressman Libiste na tumanggap sa flood control, na may flood control, I will resign. Ayan ha, napakalinaw niyan ha, mga kababayan ha, hinahamon tayo ni Senator Erwin Tulfo. Sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing, sinabi ni Bernardo na nasa 20% ang komisyong ibinigay kay Ngu na para umano sa senador mula sa 2025 budget. Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Chis Escudero. Kanino daw, mga kababayan? Sometimes in 2025, nag-deliver ako anya ng 160 million kay Senator Chis Escudero. Malinaw yan. At the Cherry Mobile Building at Maynard Ngu in Apacible Street, Manila. Thereafter, early 2025, I made the second delivery of 120 million for Senator Chis Escudero, also at the Cherry Mobile Building of Maynard Ngu. Dalawang beses po nag-deliver si Bernardo kay Senator Chis Escudero ng pera. Yung una, 160 million at ang pangalawa, 120 million sa parehong lugar, mga kababayan, ha? Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Marami tayong pag-usapan ngayon At ipatutungkol natin ito kay Senator Erwin Tulfo at dito sa flood control na patuloy nating ipinaalala kasi gustong kalimutan ito ng ilang mga mambabatas, lalong-lalo na dito kay Erwin Tulfo, mga kababayan. Pag-usapan din natin yung donasyon na tinanggap di umano ni Senator Erwin Tulfo, mga kababayan. At pero bago natin pag-usapan yan, mga kababayan, para naman hindi uminit yung ating mga ulo, mga kababayan, meron tayong inihanda na konting pampagana. Patatawanin ko muna kayo, mga kababayan, bago uminit yung ating mga bumbunan dahil dito sa mga pinagagagawa nitong mga senador na ito, lalong-lalo na po itong kasalukuyang administrasyon, mga kababayan, at tila nagiging bingi, bulag yata sila sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya ito, mga kababayan, bilang pambungad, ito, meron akong ginawang content kaninang umaga. Ito, in-upload ko ito sa sa isang platform ko Tungkol dito sa naging usaping kahapon, mga kababayan, na yun daw photocopy, mga kababayan, ay considered na as original, mga kababayan. Dahil dyan, ito ang ginawa natin para lang sa ganun masolusyonan na yung ating kahirapan sa buhay. At dito, mga kababayan, ay yayaman na tayo. Oo, yayaman na tayo rito. Ito na ang pagkakataon natin, mga kababayan, na yumaman na, mga kababayan. Panoorin niyo to. Mga idol, mga boss, matatapos na yung ating paghihirap. Kasi ang sabi nila sa trial, yung photocopy ay considered na original. Kaya pagkakataon na natin ito, mga boss, na makabawi tayo. Yayaman na tayo rito, kaya magpapaserox na ako ng marami nito para nang sa ganun ay ito na ang gagamitin natin, mga boss. Xerox na tayo ng marami niyan. Dadamihan natin ang Xerox yan para nang sa ganun ay dumami yung pera natin kasi considered as original yan, sabi nila. Kaya mag-Xerox na tayo, mga boss. Ayan na. Yuhu! Dumadami na pera ko, mga boss. Wala na. Eto na. Okay na ito. Talagang ito na ang solusyon ng ating kahirapan, mga boss. Ayan. So, yun. Ayan na, mga kababayan,
Sabi po kasi nila sa impeachment trial kahapon, mga kababayan, yun daw ang photocopy ay considered na as original. Kaya ang ginawa natin, mga idol, mga boss, nagpa-xerox na tayo ng tigi-tigi 1,000. Original daw yan, mga kababayan. Wag niyong gagawin naman yan. Yan ay for entertainment purposes only, mga kababayan, ha. Baka gayahin niyo yan, ha. Pagkatapos yan ang gagamitin nyo, pupunta kayo sa mga pamilihan, store, mall, baka yan ang gamitin nyo, ha? May nakasulat dyan Ipakita ko nga. Yan! Disclaimer, for entertainment purposes only, ha? Baka gayahin nyo yan, mga idol, mayayari tayo dyan. Pang ano lang yan, pang alis lang ng ating mga iniisip at pangalis lang ng stress yan, mga kababayan. Dito na tayo. Tirahin na natin kagad dito. Baka tirahin pa ng iba ito, mga kababayan. Si Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, ay nagpahayag na siya daw ay magre-resign. Oo, magre-resign daw si Senator Erwin Tulfo kung siya ay mapatunayan na meron siyang tinanggap o insertion sa flood control projects kung may maipapakita raw na ebidensya kahit sa Cabral files o kahit sa anuman na nakapapel na meron siyang insertion sa flood control, mga kababayan. Mas mabuti siguro ay panoorin muna natin ito para nang sa ganun ay mabigyan natin ng magandang reaksyon yan. Ito, ha. Si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 bisis. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Yung una, 2 maleta, pagkatapos ay 6. Bali 8, mga kababayan. Ano sinasabi ni Senator Erwin Tulfo naman? Dagdag mo pa itong mga buang na mga 18 na gwardiya ito na tumanggap na maleta. Paano mo tatanggap? Wala nga ako sa flood control. Wala naman, hindi naman po lumutang yung pangalan ko doon sa... Anong hindi lumutang? Sinakasasabi lang nitong si Bernard Gumban 2 at 6 na maleta ay diniliver sa'yo, Senator Erwin Tulfo. Ito na lang po, diretsahan tayo. Pag may nakita ho kayong pangalan ko sa DPWH o sa listahan ni Cabral na sinasabi ni Congressman Libiste na tumanggap sa flood control, na may flood control, I will resign. Ayan ha, napakalinaw niya na, mga kababayan ha, hinahamon tayo ni Senator Erwin Tulfo. Kapag meron daw tayo nakita at maipakikita na siya ay mayroong insertion sa DPWH sa kahit na anumang ebidensya, Cabral files o anuman, magre-resign daw siya, mga kababayan. Ayan ang hamon ni Senator Erwin Tulfo, ha? Bitbitin niyo po sa Senado Oo. yung pangalan ko na merong allocation kay Congressman Tulfo or Senator Tulfo na may sabit sa flood control. Magre-resign po ako immediately. Immediately, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, yung mga binanggit noon ni Congressman Leandro Libiste, mga kababayan, tinan nyo, baka may pangalan nitong si Senator Erwin Tulfo nang madala na yan sa Senate at nang makapag-resign na kaagad dito, mga kababayan. I will resign. I will conduct a press conference. I said I resign because I lied. Because I have a flood control project. Wala po ni 5 akong nakuha simula na maging congressman ako hanggang ngayon. Wala po akong natanggap na pondo para sa flood control o farm to market road, kung ano pang kabulastugan na yan. Wala po akong natanggap. Kung meron po kayo makitang papel, kung nando po yung pangalan ko kay sa Cabral Files o DPWH, o meron magturo sa akin na kayo na public works o district engineer, regional director o contractor, dalhin nyo po at magre-resign po ako. Wala po
So, that's my challenge. To stop all this, lahat po ng kalokohan na ito. Nasasabi tumanggap, ba't ako tatanggap ng mali-malita? Flood control. Hindi nga po ako tumanggap na flood control. Wala akong flood control. Bakit ako magkakaroon ng kickback sa flood control? Ba't ako bibigyan ni Saldi ko ng mali-malitang pera? Hindi po ba? Ako po, sir, si Bernard Gumban. Yan na. Yung sinasabi na hindi, bakit daw siya tatanggap ng mali-malitang pera? Sabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi raw nga daw siya tumatanggap. Pakinggan natin to ha. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng Kanino daw? Nakapag-deliver daw kay Senator Erwin Tulfo ng 2 bisis. 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung dong maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung po. Medium sa- ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Ganun. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na mali na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150, no? At least. Oo. Yes, sir. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. Ayan Senator Erwin Tulfo kabisado nila yung bahay mo. Nakapag-deliver daw sila sa bahay mo. Yan ang sinasabi nitong mga dating sundalo. Paano ngayon yan? So pagdating nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong Bali nangyari? po, Your Honor, si Mark po, si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hindi na hanggang sa Kabisado nila pati yung itsura ng bahay. May basement daw ano lang. Basement, Pababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po, Yung maleta. Tinulak So yung sa kotse sa parking lang kayo, sas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon. Yung, Okay. yung ano So po kung yun. halimbawa dadaan dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, Your masasabi nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Yan, mga kababayan. So, kumpirmado, napaka-detalyado ng salaysay nitong mga dating sundalo, lalong-lalo na dito kay Bernard Gumban. Kinukumpirma niya na siya ay nag-deliver di umano ng 2 at 6 na maleta sa bahay ni Senator Erwin Tulfo, mga kababayan. Pagkatapos sasabihin ni Senator Erwin Tulfo, wala daw siyang tinanggap. Wala talagang sasabihin talaga na wala siyang tinanggap, mga kababayan. Sino ba naman ang... Meron ba kayong narinig doon sa mga pinangalanan ng mga 18 Marines na ito? At nadagdagan pa ng 4 na, oo, totoo, na ako po ay tumanggap. Inaamin ko po. Meron bang ganon? Wala. Lahat yan, mga kababayan, sasabihin nila, wala silang tinanggap. Pero magkakaalaman yan, mga kababayan, kapag sana ay magtuloy-tuloy ang investigasyon dyan sa flood control na yan, mga kababayan. Beno, tapos tayo dyan, dito naman tayo, mga kababayan. Erwin Tulfo pa rin ang topic natin. Ito naman, mga kababayan, yung kontrobersyal na pagtanggap ni Senator Erwin Tulfo ng donasyon na 120 million. Bakit natin pag-uusapan ito? Kasi nga po, mga kababayan,
si Senator Rodante Marcoleta tumanggap ng donasyon. At yun ang dahilan kung bakit nila kinasuhan siya ng plunder. Mga kababayan, kaya natin ipinaalala ito sa ating mga kababayan para nang sa ganon, maipaalala din sa pamahalaan na kung talagang ang hinahanap nila ay katarungan at ang ipinatutupad ay hustisyang pantay-pantay, dapat wag silang maging selective, mga kababayan. Yun ang punto natin dito, mga kababayan. Yung kay Senator Marcoleta pa, inamin niya yun. Yung pag-amin kasi, mga kababayan, yung pag-amin, yun ay katumbas ng katapatan, mga kababayan. Oo, yun ang katumbas nun. Pagka umamin ka, mga kababayan, mabuti nga si Senator Marcoleta, inamin niya ito Yun ang katumbas talaga ng katapatan, mga kababayan. Naging tapat siya. Ito, mga kababayan, panoorin natin to para nang sa ganun ay alam natin yung ating sinasabi tungkol sa bagay na ito. Higit 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Magkano daw? 120 million, mga kababayan, na campaign donation. Napag-alaman ng Bilyonaryo News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Representative Ed Vic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project na Ayan, mga kababayan, Pangulo mismo ang nagsasabi. Yung po kasing Silver Wolves Construction, mga kababayan, na kumpanya, Silver Wolves, mga kababayan, ay sila, yung mga may-ari dyan, ang nagdonasyon kay Senator Erwin Tulfo ng 120 million. Ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, yung idinonate nila kay Senator Erwin Tulfo, galing yan sa flood control projects, mga kababayan. Mas matindi ito, mga kababayan. Yung kay Senator Rodante Marcoleta, yan ay galing sa kanyang mga kaibigan. Hindi po galing yan sa kabangyaman ng ating bansa. Yan ay personal na pera ng kanyang mga kaibigan. Hindi po yan ay galing, inuulit namin, hindi yan galing sa pondo ng bayan kay Senator Marcoleta. Ito, kay Senator Erwin Tulfo, maliwanag yan, mga kababayan, galing yan sa pondo sa flood control projects, mga kababayan. ng DPWH. Nakuha ng Billionaire News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating ACT-CIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Ayan tugma sa pangalang ito, yung dalawa na yon na si Yap Brothers, doon sa nagdonasyon kay Senator Erwin Tulfo, mga kababayan. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors.
may 100,000 pesos worth of tarpaulin contributions ang Earthyard Corporation. 30,000 pesos worth of tarpaulin contributions naman mula sa Everyoung Industrial Sales. 15 million pesos worth of cash ang ibinigay ni Richard Jong habang aabot sa 45 million pesos ang kabuuang ibinigay ni Victoria Goyap. Bukod sa mga pangalang ito, 45 million pesos din ang donated ng isang Linda So at 15 million pesos naman ang donated ng isang Cesar Basco. Bagaman hindi direktang nabanggit ang mga pangalang ito sa investigasyon ng AMLAC, kasama rin sa Court of Appeals order sina Harleen So Yap, na asawa ni Congressman Eric, at si Margie Basco Yap, na asawa naman ni Congressman Edvic. Mas malaki ng halos 10 milyon ang nakuhang campaign donation ng senador kumpara sa 110.3 million pesos na naitala niyang gastos. Ibig sabihin, kung hindi man buo, at least 50% ang kabuuang gastos ni Senator Erwin sa nakaraang halalan, funded ng pamilyang Yap at mga personalidad Ito ang talagang plunder, mga kababayan. Yan lang talagang plunder. at kumpanya na konektado sa kanila batay sa investigasyon ng AMLAC. Pauna nang sinabi ni Senator Erwin na hindi niya pinagtatakpan ang mga dati niyang kasama sa ACT-CIS nang idawit ng Senate witness na si Orly Gutesa ang pangalan ni Congressman Eric Yap sa flood control scandal. Muli naming sinubukang kunin ang panig ni Senator Tulfo bago ilabas ang ulat na ito, pero hindi pa siya nagpapaunlak sa isang panayam o nagbibigay ng komento. Yan ang talagang plunder, mga kababayan. Malinaw, maliwanag pa sa sikat ng araw, sabi nga nila, ito ang talagang plunder. Ayan, Ombudsman na Boying Rimulya, sir. Bakit hindi niyo busisihin din ito? Bakit hindi niyo kasuhan din ito ng plunder? Yung kay Senator Marcoleta, sabi nga namin kanina, galing sa kanyang mga kaibigan, hindi galing sa pondo ng ating gobyerno. Lalong-lalo na dyan sa flood control. Ito, galing sa flood control ito. Mga kababayan, maliwanag na yan ay plunder. Mga kababayan, ito yung sinasabi natin na ipinananawagan namin na dapat ipatupad ng pantay-pantay ang hustisya, hindi yung gusto nyo lang, yung kritikin nyo lang, yung mga kalaban nyo lang sa politika. Ang inaaksyonan nyo, Ombudsman Boying Rimulya, nakikisuyo po kami sa inyo. Itong mga ito, tingnan nyo din. Paglaanan din ninyo ng panahon. At sana, para nang sa ganun ay mapatunayan ninyo na kayo nga ay hindi selective justice, aksyonan nyo po ang mga ito. Nagtataka lang po ang mga kababayan natin na tila baga hindi ninyo nakikita itong mga ito at tila nakapiring, nakatakip at nakapikit yata yung inyong mga mata at pati ang inyong mga pandinig pagdating dito sa mga kaso, mga anomalya, mga akusasyon laban sa mga kakampi ninyo, sir. Dapat pantay-pantay ang pagpapatupad ng hustisya sa kahit na sino. Mga kababayan, huwag tayong mamimili, sir. Tapos tayo dyan, Ito pa, isa pa ito Ito naman, mga kababayan, kay Cheese Escudero naman ito, mga kababayan. Ito ay kaugnay pa rin. Hindi tayo titigil po kasi, mga kababayan Yan po kasi ang panawagan ng INC. Bagamat hindi namin inire-represent ang INC, ito'y sarili po namin na opinyon. Mga kababayan, naghahayag lang tayo ng ating saloobin at damdamin din. Hindi po para sa iglesia po ito, kundi para sa lahat ng ating mga kababayan bilang isang Pilipino. Kailangan din po maiparinig namin yung aming nasa saloobin, mga kababayan. Ito'y kaugnay pa rin ng maanomalyang flood control. Ano ba yan, Kajas? Ito panoorin natin. 3 buwan nang paso ang kontrata pero nakatiwangwang pa rin ang isang flood control project sa Valenzuela.
Sino kaya ang nasa likod ng proyekto? Alamin sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Patong-patong na mga kinakalawang na sheet piles at mga nakausling bakal ang naabutan namin sa bahaging ito ng Kanumay Creek, Barangay Kanumay West, Valenzuela City. Isa ito sa mga flood control project na kasama umano sa listahan ng mga proyektong ibinigay ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Maynard Ngu, ang tech billionaire at former government envoy na itinuro ni Bernardo bilang bagman ni Senator Cheese Escudero. Sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing, sinabi ni Bernardo na nasa 20% ang komisyong ibinigay kay Ngu na para umano sa senador mula sa 2025 budget. Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Chis Escudero. Kanino daw, mga kababayan? Sometimes in 2025, nag-deliver ako anya ng 160 million kay Senator Chis Escudero. Malinaw yan. At the Cherry Mobile Building at Maynard Ngu in Apacible Street, Manila. Thereafter, early 2025, I made the second delivery of 120 million for Senator Chis Escudero, also at the Cherry Mobile Building of Maynard Ngu. 2 beses po nag-deliver si Bernardo kay Senator Chis Escudero ng pera. Yung una, 160 million at ang pangalawa, 120 million sa parehong lugar, mga kababayan, ha? Ayon sa DPWH Transparency Portal, March 27, 2025 ang contract effectivity date ng proyekto at may expiry date na March 21, 2026. Pero ilang linggo na lang, magsosola na uli si PBBM at nananatili pa rin itong nakatiwangwang. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo! Yan ang sabi ng ating Pangulo, mga kababayan. Yung sinasabi ng Bilyonaryo Channel tungkol dito kay Chis Escudero na nag-deliver ng 120 at 160 million kay Chis Escudero, sir, bakit parang bingi yata kayo at parang hindi nyo yata nakikita ito, samantalang ito ay binanggit sa pagdinig sa Blue Ribbon? Bakit hindi ninyo kasuhan? Matagal na po ito, pero hanggang ngayon wala pa pong naihahain na kaso laban kay Senator Chis Escudero. Malinaw naman po siguro yung ebidensya. Ang sabi nyo, sir, noong in-interview po kayo na may nagtanong, selective justice daw po kayo, sir. Sabi nyo, hindi. Kami ay sumusunod lamang at umaayon kung saan dinadala ang mga ebidensya. Ito, hindi po ba't napakalinaw na ebidensya na po ito, sir? Na binanggit ni Bernardo na nag-deliver siya ng 120 at 160 million kay Senator Chis Escudero. Hindi po ba't dapat din na imbestigahan ito at kasuhan din? Bakit hindi po naaaresto, hindi nakukulong ito? Samantalang napakalalaking halaga ang sinasabi na idiniliver sa kanya. At alam nyo, mga kababayan, itong testimonya, itong sinasabing ito ni Yusek Bernardo, mga kababayan, ay tumutugma doon sa sinasabi ng 18 Marines noong huling nagkaroon sila ng press conference, mga kababayan, na sila di umano ay nag-deliver sa bahay ni Senator Chis Escudero. Kaya kung makikita ninyo, mga kababayan, magkakatugma Nagkatugma yung sinabi ng 18 Marines doon sa sinasabi ni Yusek Bernardo, mga kababayan. Kaya, malamang sa malamang, mga kababayan, positive ito. Ang tanong, mga kababayan, bakit hanggang ngayon wala pang kaso si Senator Chis Escudero? Bakit hanggang ngayon wala pang arrest warrant laban kay Senator Chis Escudero? Ito ba ang sinasabi ng ating Pangulo ng administrasyong ito na walang selective justice, mga kababayan? Halatang halata na po
ng ating mga kababayan ang nangyayari. Kapag ang kaalyado nila mayroong kinakaharap na asunto, kaso, problema, nagbibingi-bingihan po sila, nagbubulag-bulagan at hindi po pinapansin. Samantalang kapag kalaban nila sa politika, kritiko nila, napakabilis ng pag-usad ng hustisya, mga kababayan. Napakabilis yung nangyari kay Senator Rodante Marcoleta. Wala pang kinalaman yan sa pondo ng bayan. Walang kinalaman yan sa kaban ng bayan yung dinonasyon sa kanya. Itong mga ito'y pinatutunayan na may na-deliver sa kanilang pera. Bakit hindi ninyo busisihin, sir, ang mga ito? Lalong-lalo na po sa inyo, Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, sir. Tingnan nyo ito. Para nang sa ganun ay mapatunayan ninyo sa ating mga kababayan na hindi kayo namimili. Pero sa nakikita po namin ngayon, sir, mukhang kung sino lang ang gusto ninyong kasuhan at ipakulong, lalong-lalo na yung mga kalaban ninyo, yun lang. Yun lang ang ikinukulong ninyo. Yan ang malinaw, napakaliwanag na nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakakalungkot. Nakakalungkot po yan, mga kababayan. Hindi po kami titigil. Patuloy po tayong mananawagan na ipatupad ang pantay-pantay na hustisya sa kahit na sino man. Yung ipatupad ang batas na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. At sana po ay manangig ang katarungan at maghari po kung ano po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga kababayan, patuloy nating subaybayan at antabayanan ang mga nangyayari at pangyayari sa ating bansa. Huwag tayong papayag na ganito na lang. Paano na lang ang kinabukasan ng ating mga pamilya, mga anak, anak ng ating mga anak, mga apo, ng ating bansa? Ano nang mangyayari sa atin kung ganito na lang ang sistemang tumatakbo na hindi makatarungan, nakapiring ang katarungan at hindi na umuusad ng tama ang pagpapatupad ng batas at hustisya, mga kababayan. Sa inyo po, mga kababayan, kayo po ang humusga sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Bueno, hanggang dyan lang ang aming maibabahagi sa araw na ito. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw at nagsasabi palagi, ano man ang inyong ginagawa at nasa man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.